Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin, mukhang mahina ang aking internet. Medyo mabagal po yung internet namin, hindi ko po alam. Ngayon lang po ito nangyari. So kung medyo magkakaproblema po ay hindi ko po control. Pero dalangin ng aking puso na nawa ay maging maayos po yung ating broadcast at datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan ko pong Singing in the Church. Are we performing or are we participating? Mga minamahal na mga kapatid, isa po ito sa issue at malaking issue ito among evangelical churches nowadays. Pagdating po sa mga pag-aawitan, ano po ba ang marapat na paraan ng pag-awit? Sa mga nakikita po natin, almost every churches nowadays ay may mga band at meron pong mga talagang mga worship leader, mga praise and worship leader nating tinatawag. At sila po yung mga nandun sa harapan, mga piling lalaki at babae o mga kabataan na nagsisipanguna sa pagkanta. At ako po ay nililinaw ko, sila po yung mga tagapanguna lang sa pagkanta. Hindi po sila ang worship leader. Take note, hindi po sila ang worship leader. For we believe that when it comes to worship, the main and the topmost priority of every churches is the Word of God. It should be and always be the Word of God. Kaya mahalaga na makita natin saan nakalagay sa ating mga liturhiya, sa ating programa, kung meron pang programa ang inyong simbahan, ang pagkanta at ano ang role ng pagkanta sa simbahan. At ano ang role natin bilang mga mananamba sa kantahan? Tayo po ba'y tagapalakpak lang sa mga nandun sa harapan ng stage? Tayo po ba'y tagapalakpak lang at tagasigaw ng hallelujah pag pinasigaw ng hallelujah? Tayo po ba'y mga tagapanood o tayo bahagi ng sinasabing pag-aawitan? And take note, singing can be part of worship. But it is not all of worship. Minsan kasi nagkaroon na ng maling connotation na ang worship ay praise. At tawag doon? Praise and worship. At yung praise and worship is the moment where people will worship God. And napakasablay na po ng ating paniniwala pag ganun. So tayo po'y tatayo at tayo aawit. Yun po yung tamang termino. But we are not going to center on worship in terms of singing. Nililinaw ko po yan. Kaya mahalagang pag-aralan ito. At kung kayo po'y bago lang sa channel na ito, gusto nyo po na makarating ang mga aral na ito dun sa iba, lalo na dun sa mga pastor at nangunguna sa simbahan, both sa Reform side at dun sa mga Pentecostal side, share nyo po ito. Para magkaroon sila ng idea, how can we balance? How can we balance singing? Are we performing or are we participating? Alam niyo po mga kapatid, hindi lahat ng tao mahilig kumanta. Tama po ba yun? Hindi lahat ng tao ay may capacity na kumanta. Hindi lahat ng tao ay nagkakaraoke. Pero ako po, mula ho pagkabata, sinanay po kami sa kantahan. Hindi dahil magaling kaming kumanta. Wala po kaming talento dyan 4 kami magkakapatid I don't know kung sino po ba ang may tono. Parang wala sa aming 4 yung talagang may talento sa pagkanta. Ang alam ko talagang mga mga mahilig lang kami kumanta, pero yung kanta walang hilig sa amin. Pero yung pong nanay ko at saka yung tatay ko, sila po'y kumakanta. Ang nanay ko po mataas ang boses noon. Pag inaawit ng nanay ko yung How Great Thou Art nung araw, Tagalog Pinupuri kita at sinasamba. Talaga ako pag naaalala ko po yun naaalala ko nanay ko, ako'y napapaluha Talagang nanay ko po mahilig kumanta yun, ng mga himnaryo,
Ang tatay ko naman, mahilig kumanta yun ng mga kundiman, yung mga kanta ni Ruel Cortez, no? Yun yung mga kanta nun eh. At mahilig pong kumanta rin ng tatay ko, lalo na po sumipol, no? May tono po ang nanay ko at ang tatay ko kapag sila'y kumakanta. Ako man po ay nahilig din doon. Nung pong araw, meron po kaming maliit na radio cassette, no? At ako po ay mahilig bibili ng mga recording, ano po, yung cassette tape, at naging bahagi ng bahay namin yung laging merong kanta. Nang nagtatrabaho na po ako ay yung mga paborito ko pong mga music, no? Yung mga nung araw, yung sina Sandy Pati, yung mga Sari Likha, yung mga awitin ng papuri, hindi po yan uso sa church. At yan po ay bagong sulpot. Yan yung mga Hillsong ng mga panahon namin. Wala naman yung Hillsong na yan eh. Ang sumisikat na mga manganganta nun na ibinebenta. Ibig sabihin, nung nagsimula na po na i-market yung mga kantang papuri, yung mga kantang simbahan, dahil dati po ang kantang simbahan, hindi naman po yan iminamarket eh. Hindi po yan pinagkakakitaan. Kasi yan po ay ministry. For them, it is a ministry. Pero nung nagsimula na po na makakita sila na malaki palang pagkakakitaan nito, yan sina Amy Grant, sina Sandy Pati, ay ginawa na po itong hanap buhay na talagang lumilikha sila ng mga kanta para ibenta. At hindi po ito nalilingid sa mga kaidaring ko, yung iba po ay nauna pa sa akin, na pumasok po ang mga awiting ito sa loob ng simbahan. At first, hindi ito tinanggap. Yung mga obispo noon ay galit na galit. Bakit daw umaawit ng mga kantang sanlibutan? Lalo na po yung mga papuri, no? Yung papuri songs, hindi po yan tinanggap. At ayaw pong tanggapin dahil ang tempo ay hindi tugma doon sa mga panlasa ng mga obispo, ng mga leader ng simbahan. At ayaw po nila ng may gitara kasi ang gitara ay hindi pang pananambahan. Ang gitara daw ay pang fellowship lang. Ang tanging kailangan daw na gamitin sa pananambahan ay yung piano o kaya yung organ, no po, yung po yung or keyboard. Pati nga ang keyboard, di ba, ang tunog nun eh. Ang keyboard hindi mo dapat ilagay sa iba't ibang instrument. Kailangan, di ba, namimili ka ng instrument sa keyboard, kailangan nandun ka lang sa piano. Yung antiklado mo, ibagsak-bagsak lang dahil ganun po yung nakasanayan. Kaya lumaki po ako doon sa transition ng simbahan from a very conservative hymn-singing church to a church na inadapt at tinanggap yung pagpasok ng mga modern music, yung mga makabagong musika at kantahan. In fact, isa rin po ako sa kabataang pastor noon na nag-introduce ng bagay na ito sa loob ng simbahan. Kasi po noon pa, naniniwala ako na may lugar ang musika, hindi lang yung himno, kundi ang kabuuan ng musika sa loob ng simbahan. Kaya nakapasok po sa amin pong paniniwalang ibangheliko yung mga instruments, yung pagkakaroon ng gitara, pagkakaroon ng drum set, pagkakaroon ng amplifier, na dati wala po eh. No? Kalaunan, ang naging focus naman ng simbahan at naging prioridad ay ang mga bagay na ito. Nakaw, isa sa unang investment ng simbahan ngayon, kapag magsisimula ang mga misyon, ano? Amplifier, gitara, drum set, yun ang mga una, kesa sa upuan. No? Nakakalungkot na the church nowadays gave more emphasis on singing and music as if it is the dire and prime necessary thing sa loob ng simbahan. At ang mga pastor, yun ang investment ngayon eh. Pang mga musical instrument, amplifier, sound equipment para mapaganda ang kanilang mga tunog. Pangunahin pa nga yun kaysa sa sweldo ng pastor eh. Yung kalauna na nag-evolve pa, nagkaroon pa ng ilaw, nagkaroon pa ng usok, no? At kung ano-ano pa na pwedeng idagdag. Na kalaunan ay hindi na ho naging mukhang simbahan, no? Kalaunan po eh nagiging parang concert na ng mga music band at gano'n na po ang nangyari. To the point na yung mga mananamba ay hindi na kumakanta kung hindi nakikinig na lang
ng mga performers doon sa harapan ng stage. Ito po yung transition na nangyari sa karanasan ng simbahan, at isa po ako sa nakakita nun. Ano po? Sa henerasyon namin, nakita namin ang mga bagay na yon. Now, ating titingnan, ano ba ang mahalagang turo na makikita natin when it comes to singing in the church? Lalo na sa atin, mga protestante. Well, kung ayaw mong tanggapin yung sarili mo bilang protestante, nagsisinungaling ka. At hindi ko malaman kung saan galing yung simbahan mo. Pero most of the churches nowadays are product of the Reformation. And we know that the Reformers started with Martin Luther at yung mga una pang mga Reformers. Tingnan natin ang pananaw ni Martin Luther when it comes to singing. Ano ba ang kanyang pananaw? So, Martin Luther wants to have a few words sa atin when it comes to singing. At ganito ang kanyang pananaw. Si Martin Luther ay isa sa monghe during the 15th century na napakahilig sa musika. Alam niyo po ba yun? Luther loved congregational music and he considered music next to theology in importance. Ganun ang pananaw ni Luther. Hindi siya nangingibabaw sa theology, pero naniniwala siya mahalaga ang musika sa loob ng kongregasyon. He also had no problem saying what was on his mind in terms of music. Alam niyo po ba na si Martin Luther ay prolific hymnodist? Alam niyo po ba yung hymnodist? Siya po ay regarded as one of the great hymnodists. And he regarded music, and especially hymns in German, as important means for the development of faith. Hindi ko na lang maisulat yung mga kanta ni Luther kasi it was in German. Yung mga title ay German. At napakarami po niyang naisulat na hymn. Luther wrote songs for different occasions. Yung tinatawag na liturgical year. Yung mga Pentecostal, di na nila alam ito. Pero may sinusunod na kalendaryo po kasi ang mga Protestant churches nung araw na tinatawag na liturgical year. Yung pong Advent, yung pong Christmas, yung Purification, yung Epiphany, Easter, Pentecost, Trinity, those are parts of the calendar of the early church. At ang mga panahon na ito, yung mga liturgical year na ito, ginawan lahat ni Luther ng kanta. Meron po siyang mga himno tungkol sa catechism, meaning the Ten Commandments. Meron po siyang hymn for the Lord's Prayer. Meron po siyang hymn para sa creed. Meron po siyang hymn para sa baptism, confession, Eucharist, at maging pagpaparaphrases ng mga Book of Psalms. So, ganun katindi. Kaya, search nyo lang sa Google, tingnan nyo po si Martin Luther and his hymns. Naku, ang dami. No? Kaya kanina nagre-research ako, sabi ko talaga palang si Martin Luther mahilig din kumanta. Now, what is the role of music in the church? Atin po itong pag-aralan at ating tingnan. Naniniwala po ako na one way of giving glory to God is through singing. Amen? Kasi sabi ng Bible Colossians 3, ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom, dapat sa kaluwalhatian ng Diyos Amen po ba? Sa pagkanta pa kaya? Sa pag-awit pa kaya? So meaning, even in our singing, dapat ito ay for the glory of God. Kasi ang sabi ng Bible, in everything. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. So, pati ang pag-awit, importanteng maging kaluwalhatian ito ng Diyos. In the Bible, take note, in the Bible, singing is not just a suggestion. Ulitin ko, sa Biblia, ang pag-awit ay hindi lang suggestion. It is actually a directive from God. Hindi siya suggestive, but a directive from God. Utos ito. Saan natin mababasa? Sa New Testament na po tayo tutungo. At ito po sulat ni Apostol Pablo, 2 letter ni Paul, na nagtuturo sa early church, sa mga simbahan, na umawit. At dito po nakapaloob, ano ang mga dapat inaawit.
Colossians 3:16, ano po ang sabi? So let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So dito po mga kapatid, ating makikita na si Apostol Pablo, nagturo siya na importanteng tayo'y magpuri at umawit sa Panginoon. Let us teach, take note, teach and admonish one another. Through what? Through the Word. Let the Word of Christ dwell in you in all wisdom. Because the Word of God, the Word of Christ is so important na ito ang dapat maging tagapagturo sa bawat isa. Pagkatapos ang sabi, teaching and admonish one another in psalms, in hymns, and spiritual songs. So, importante ang pag-awit in admonishing and teaching one another. Ngayon, dyan, binabanggit, ano ba ang dapat awitin? May mga tao, may mga simbahan, psalter lang ang kinakanta, psalms lang. Ang sabi dyan, hymns din eh. At hindi lang hymns, spiritual songs din. So, ibig sabihin, it varies. Ibig sabihin, huwag kang tumali doon sa puro psalter ka lang, puro hymn ka lang. Kung hindi, umawit ka ng iba't ibang awiting spiritual. Huwag nating sarahan yung ating mga miyembro sa pagkaunawa na ito lang ang mga awiting tama. Na ito lang ang mga awiting sinasabi ng Biblia at sinasabi ni Apostol Pablo. Malinaw naman dyan eh. Hindi lang isa eh. Hindi lang psalter, hindi lang hymn, hindi lang spiritual song. The tendency for Christian believers and for many churches ay mag-swing doon lang sa type ng music na gusto nila. Kung ano lang yung gusto nilang paniwalaang kanta, doon lang sila. Kung ano lang yung paniwalaan nilang doktrina, doon lang din ba tayo? No! We need to stick what the Bible is teaching. We need to draw the wisdom from the Word of Christ. Hindi sa opinion natin. Hindi doon sa nakasanayan lang natin. Kaya nga bahagi ito ng simbahan na nare-reforma. Ano po? Hindi lang ho tayo doon mag-i-stick sa platapormang nais nating i-implement. Kung titingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, baka na-deprive ang ating mga kaanib ng mga awiting pwede naman nilang awitin, wala namang mali, hindi naman kasalanan kung aawitin. Pero dahil dito, sa gusto nating i-implement at gusto nating marinig at gawin ng mga kapatiran, wala tayong kalayaang gawin yun. Ano pa ang sabi ni Apostol Pablo sa Epeso? Kung minsan lang itong sinulat ni Apostol Pablo, wag na nating bigyan ng emphasis. Pero isinulat niya to sa Colosas, pinaalala niya rin to sa Epeso, ibig sabihin, it is prime important o importance. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Singing and making melody. So, yung pong paggawa ng melody, walang katapusan yan. Yung gawa ng melody, yun po yung importanteng sangkap sa paggawa ng kanta. Pero take note, hindi po haphazardly ay bibigyan lang natin ng emphasis yung melody. Pag maganda ang tunog, okay na yan. Importante na ang laman ng melody, which is the lyrics of the song, ay biblically, theologically, and doctrinally sound. Diba? So ito po yung binabanggit ni Apostol Pablo. So God's people are not only invited to sing, but God also commanded us to do so. Amen? Kaya, kapatid, pag mananampalataya ka, importanteng matuto kang kumanta. Matuto kang umawit. Kasi ito po yung iniuutos ng Panginoon eh. Hindi po tayo nasa loob ng simbahan para makinig lang.
Na para kang nanonood ng concert ng mga banda na nandun ka pag maganda pagkakabanat nung singer at medyo bumirit ng konti, mapapapalakpak ka dahil sa tuwa. Hindi ganon. Tagapanguna lang yung mga yan. Tagabigay lang yan ang unang tono kung kinakailangan. Hindi sila performer na kung saan babanat ang electric guitar ng isang ubod ng tinding banat kung to the point na iwinawagwag ang mga ulo na parabang nasa stage ng isang concert scene na nagpapasikat. Na po? So kung titingnan po natin mga kapatid, we need to see the balance of everything when it comes to singing. Na po? It is one of the many, singing by the way, is one of the many expressions of worship that He has graced us to enjoy. And when we do, we are fulfilling God's command. Amen? Take note, mamaya po mga kapatid, ating makikita na ang pag-awit sa halip na mag-unite ay nagiging daan para maghiwalay. And I will prove my point later on. No po? Sana po nakikinig yung mga matatanda ng simbahan. Nakikinig yung mga kabataan ng simbahan. Nakikinig yung mga pastor ng simbahan, yung mga leader ng simbahan, yung mga obispo, para mabalanse ninyo ano ang kalalagyan dapat ng musika, ano ang role ng musika, maunawaan sana natin ito. Well, God loves singing. Alam niyo po ba yon? God's passion for singing, God's heart for setting words to melodies is evident from even a casual reading of the Psalms. If you are going to read the Psalm, makikita niyo po na yung puso ng Diyos is into singing. Sabi po diyan, "Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name, tell of His salvation from day to day." Ang mabigat, yung mahilig sa Psalter, gagawing kanta ito. Pero hindi pa nila naiisip na yan ay utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos sa Psalms, tayo ay kumanta. Kaya ginagawa, yung utos na yan gagawing kanta. Para maging theologically sound. Pero the real essence of the Psalms is to tell and commanded the people of God to sing songs. Well, hindi ko naman po sinasabing lahat ng song ay pwede. Pero dito, ang iniuutos na gawin ng mga tao ay gumawa kayo ng awitin. Umawit kayo ng awit sa Panginoon. At awit sa Panginoon. Hindi awit sa girlfriend. Hindi awit para kay kanino man, kundi awit sa Panginoon. Sing to the Lord a new song. And that is what God requires. A new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Amen? So, sing praises. Kaya kung titingnan niyo po mga kapatid sa Psalms 47, ano po sabi diyan? Sing praises to God, sing praises to our King, sing praises. Ang ginagawa ng iba, lalagyan ng lyrics yan. Yung psalm na yan, yung portion ng psalm na yan, verses 1 and 2, lalagyan ng lyrics at yan ang kakantahin. Hindi ba naisip na utos yan? Utos yan na kailangang magpuri sa Panginoon. And that speaks of what? Creation of a song to the Lord. Creation of a new song for the Lord. Kaya naiintindihan ito ng mga reformers Naiintindihan ito ni Martin Luther. Kaya si Martin Luther hindi siya tumigil ng kagagawa ng kanta para sa Diyos. Because he knows that Psalms 96 was commanded to the people to sing and create music for the Lord. Amen? Huwag niyong sarhan yung mga talento na pwedeng ibigay ng Diyos sa mga anak ng Diyos para lumikha ng mga awitin sa Panginoon. Ang gawin ng mga pastor,
turuan nyo ng theology ang mga miyembro ng simbahan upang makalikha sila ng tamang theological song. Amen? In just 4 verses ng Psalms 96:1 and 2 and Psalms 47:6, makikita po natin, in just 4 verses, we are commanded to sing 7 times. Actually, hindi nga 4 verses yan, 3 verses pa lang eh. We are commanded to sing 7 times. So the Bible contains over 400 references to singing and 50 directed commands to sing. So the longest book of the Bible, ano po ba yung the longest book of the Bible? The longest book of the Bible is Psalms. It's a book of songs. And in the New Testament, we are commanded not once but twice to sing psalms, hymns, and spiritual songs. Ephesians 5:19, Colossians 3:16. Now, ang tanong, ito po ang tanong dyan eh. Why does God so often tell us not simply to praise Him, but to sing His praises when we meet? Why not just pray and preach? Bakit kailangan pang kumanta? Kung ang importante naman eh ang salita ng Diyos, di magsermon ka na lang na magsermon. Pagdating ng mga miyembro, simulan mo na magsermon. Bakit inuutos na umawit? Why sing? Why are God's people throughout history always singing? Why words and music and not just words alone? Why does God wants us to sing? Bakit nga ba? Kasi gusto yan ng Diyos. Sa Zephaniah 3:17, anong sabi? The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Pati pala ang Diyos umaawit eh. Zephaniah 3:17. And even the Lord Jesus. Alam niyo ba si Jesus kumakanta? Hindi lang siya nagutom. Hindi lang siya nauhaw. Hindi lang siya napagod. Kumanta rin siya as part of Him being human. Saan yan makikita? Sabihin, verse daw, verse. So, on the eve of His crucifixion, Jesus sang hymns with His disciples. Matthew 26:29-30. Sabi ng Panginoon, I tell you, I will not drink from the fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Verse 30. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Mawit sila ng himno. So ano kayang himno yung inawit? Hindi naman binanggit. Basically, hindi psalms yan. Kasi binabanggit naman ni Paul iba yung psalms, iba yung hymns, iba yung spiritual songs. So, all of them sang a hymn. Ano kayang hymn yun? So, hindi natin alam. Hindi naman sinulat kung ano yung verse o yung lyrics ng hymn na kanilang inawit. So mga kapatid, we worship a triune God who sings. And God wants us to be like Him. Tingnan po natin si Saint Augustine. Kilala niyo po ba si Saint Augustine? Ito po yung isa sa kanyang confession. Paalala ito mga kapatid. Sabi ni Saint, ito pa, basahin ko po muna ito ulit. Ephesians 5:18-19. Sabi po dyan ni Paul, do not get drunk on wine which leads to debauchery or dissipation. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. So, yan po yung paalala pa ni Apostol Pablo. Now, let us go and look at Saint Augustine's confessions. Sabi ni San Agustin, I am inclined, makinig po kayo, no? Sabi po niya, I am inclined, though I pronounce no irrevocable opinion on the subject,
to approve of the use of singing in the church. So sabi niya, wala naman akong problema dyan. No? Hindi ko naman ipopronounce irrevocable yung aking opinion sa subject na ito, na i-approve ang paggamit ng musika sa simbahan. So that, anong purpose? To the delight of the ear, the weaker minds may be stimulated to a devotional mood. So sabi niya, okay lang yan, walang problema yan. Hindi ko sasabihin na irrevocable itong opinion ko, pero okay lang ang pag-awit sa loob ng simbahan. Yet, no, sabi ni San Agustin, yet, when it happens, kapag nangyari na I am more moved by the singing than by what is sung. No? Kapag daw ikaw ay naapektuhan na ng mga awitan sa halip na kung ano ang inaawit, ang sabi niya, I confess myself to have sinned wickedly. And then, I would rather not have heard the singing. Ano po sabi ni Agustin? Walang problema sa akin yan. Okay lang sa kapakanan ng mga hindi agad makaunawa, mahina ang isipan, na makakatulong ang musika para sa devotional mood, okay lang na may awitan. Pero, kapag nangibabaw na, at masyado nang nakaimpluwensya ang awitin sa halip na kung ano ang inaawit, take note, no? We can just sing without knowing the lyrics of the song. We can just sing without knowing what the song implies. Ang sabi niya, nagkakasala ako. Hindi po tayo aawit ng basta awitin na lang. Kasi, para tayong umawit nung kanta na Please Release Me, tapos gagawin yung theme song ng mag-asawa. Nakuha niyo po yung pinupunto ko. Importante na alam natin kung ano ang ating inaawit. It is not just the singing per se. Sabi ni San Agustin, kung aawit lang ako, di ko nauunawaan kung anong aking inaawit, maigi pang wag na akong umawit. So it is very important for us to know what we sing and what we are singing. Meron pang kanta yung ano bang kumanta nun? Aside doon sa Please Release Me, yung How can I tell her about you? Please tell me what to do. Yung anak ko si Reb, kinakanta yun. Sabi ko, Reb, hindi mo ba naiintindihan? Yung lyrics ng kantang yan ay kanta ng affair. Na meron siyang affair, habang kasama yung asawa niya, kinakanta, hindi niya hindi niya malaman pa paano sasabihin sa asawa niya na meron siyang affair. Alam niyo ba ang kantang yun? No. How can I tell her I miss her when I'm away? Something like that. How can I say it's you I think of every single night and day? Can you imagine yung lyrics ng kanta, no? Inaawit doon sa kanyang asawa para doon sa inaawit doon sa kanyang kabit, paano sasabihin doon sa asawa niya na meron siyang kabit. And minsan ganito rin tayo sa Diyos. We are just singing because the melody is good. Yung melody ang ganda. Please release me, let me go. Ang ganda ng melody. Pero yung lyrics ng kanta ay paglaya at pag-alis dun sa relasyon. For I don't love you anymore. Di po ba? So yung umaawi tayo sa Panginoon, kumakanta tayo sa Panginoon, nang hindi natin nauunawaan kung anong ating kinakanta, mabuti pang wag na tayong kumanta. Augustine was conscious of how music can distract us from the Word and potentially even undermine the Word. Kaya
si Zwingli, si Ulrich Zwingli, tinake naman ito. Sobrang tindi. Si Zwingli po isang pastor who lived in the 16th century. He went even further. So dahil po sa pananaw na yan ni Agustin, ang sabi ni Zwingli, wala nang kantahan. Kaya po, he was so concerned about music's power that for a time, he banned music from his meetings. For a time lang naman. Dahil nakita niya na talagang mga tao, wala nang... Ayun, sabi ni Kuya Larry Montillano, kanta raw ng lobo. How can I tell her? Yung panahon yan ni Kuya Larry, kaya alam niya yung kanta. Kaya si Zwingli, sabi niya, wala na. Hindi pwede kantahan. Ngayon mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Importante sa mga pastor, leader ng simbahan, yung mga sinasabing mga praise and worship leader, na mag-aral muna kayo ng doktrina, mag-aral kayo ng theology, alamin nyo sinasabi ng scripture bago kayo sumalang sa pagpapakanta. Wala kang karapatan kahit anong husay mong kumanta, kahit gaano kataas ang boses mo, kahit gaano ka kagaling tumugtog ng gitara o anumang organ o anumang musical instrument if you don't know the doctrine. Or else, ililigaw kayo or magliligaw kayo ng mga kapatiran. That's the point. Ang nangyari naman, minsan, dahil nga sa nakikita na sobrang pang-aabuso nitong mga banda na to, kanta ng hindi naman naiintindihan ng theological implication, na hindi naunawaan na ito'y sablay na sa pinaniniwalaan doktrina. Pili lang ng pili, kung anong makitang bago sa Hillsong, yun ang kakantahin. Kung anong bagong magandang tunog sa kanila, nag-hit sa chart, yun ang kakantahin. Naging, wala. Concert na talaga. Kaya, sa Winnipeg Unida, importante na kung ikaw ay bahagi ng tagapagpakanta, alam mo doktrina. Alam mo pinaniniwalaan. At most of the time, they ask me, Bishop, meron pong kanta, ito po yung lyrics, pwede niyo po bang i-review? Titingnan ko. And then I approve. Sige, pwede niyong kantahin. Kasi delikado nga yan. Kaya si Zwingli, there was a time na sabi niya, wag na kumanta. Sablay din lang ang mga pinagkakakanta. So we need, no? I am not against praise and worship. Yung tinatawag niyong band. Wala, hindi ako against yan. At sa aming saligang batas, meron po kami yan. May awitin po kami. Umaawit din po kami ng mga kanta ng Hillsong. Hindi naman po lahat ng kanta ng Hillsong ay hindi tama. Huwag ganon. No? May mga matuwid na lyrics naman at may mga matuwid na dapat awitin ng simbahan. Pero ang point ko dito mga kapatid, maging mapagbantay ka, pastor. At ang role mo, magturo. Kaya naman nagkakaloko-loko simbahan. Bakit? Ubot ang tamad ng pastor na magturo Hindi naririnig sa pastor yung mga theology, yung doctrine, yung mga dapat nilang maunawaan. Kung sino ba ang Diyos, ano ba ang attributes ng Diyos. Paano makakalikha ng matitinong kanta ang mga kaanib ng simbahan kung hindi naman nila alam ang theology? Kaninong responsibilidad yon? Magtataka pa ba kayo kung bakit ganito na ang mga awitin sa loob ng simbahan na walang doctrine, walang theology, wala ka na makitang lalim? Ganun na simbahan ngayon May nakikita pa ba lalim ang pulpito ngayon? May nakikita pa ba kayong theology sa pulpit ngayon? May nakikita pa ba kayong doctrine sa pulpit ngayon? Kaya magsasama-sama ang tagapagpakantang walang doctrine at walang theology at ang pastor na walang doctrine at walang theology. Magkakasundo po sila. Ngayon, may mga pastor na biglang nag-switch, natuto, nakapag-aral, natutunan ng reform, natutunan ng tamang theology. Nandun na, nakasetup na yung mga musika, nakasetup na yung mga church na meron ng drum set, meron ng mga musical instrument na ganong setup na. Tapos bigla mong sisipain at aalisin dahil natuto ka. Hindi ba dapat turuan mo sila? Hindi ba dapat ikaw ang mag-adjust na magturo sa kanila na ito ang tama, ito dapat ang kinakanta natin? Hindi yung tatanggalin mo lahat yan. Sablay ka, pastor.
Hindi yung aalisin mo na yan. Kaya ang daming simbahan, sa halip na ang musika ang nakapag-unite, naghati pa ng simbahan. Dahil sa sablay na utak at mindset ng pastor, sa kanyang pagkukulang na magturo, sa kanyang kawalan ng pasensya sa pagtuturo, ano nangyari? Lalong nagkagulo simbahan. Hello? Kaya tayo umaawit bilang paalala. Let us sing words that God wants us to remember. And that must be included in the song. Alam niyo, may kanta Tagalog kapag communion. Hindi hymno yun, pero ang ganda. Hindi ko alam kung papuri ba yun. Yung lyrics nun eh. Yung lyrics ng kanta. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang saro ng bagong tipan. Di ba? Tama ba yun? Basta something like that. Pero kanta yun. At napakagandang kanta yun sa communion because that, what? Speaks of remembering Christ as the bread and Christ as the blood, the lamb or the blood. Di ba? Ngayon ang tanong, sa demonyo ba yung kantang yun dahil hindi yung salter? Nagkakamali tayo ng pananaw. Hindi po ba nakakatulong yun to uplift the heart of the people in remembering that what we are doing can be put in a lyrics of a song? Alam niyo po, isa sa implication ng music, nakakapagpaalala ito. Sabihin nyo kung hindi. Ewan ko, pastor, kung may team song kayong mag-asawa. Kasi kami mag-asawa, ang team song namin yung kanta ni ni sino ba kumanta nun? Hindi ko na alam kung sino yung kumanta, pero ang team song namin mag-asawa, yung My Love Will See You Through. Sino ba kumanta nun? Marco Sison. Yun. For my love will see you through. Oh, yan. Kanta ko sa misis ko yun. No? When times get rough. At every time na naririnig ko yun sa radyo, it reminds me of my wife. It reminds me of the early years of our relationship. The early years na estudyante ko pa lang siya. Estudyante ko po yung misis ko No? Na every time na nagtuturo ako, titig na titig sa akin No? Pero hindi ko po siya niligawan nung estudyante ko po siya. Inintay ko siya makatapos bago ko po siya niligawan. Anyway, that's another implication of music. The ability to help us remember. And we should sing words that God wants us to remember. Amen? Dapat yun ang inaawit natin Eto nakakatawa. Tayong mga Filipino, ang hilig-hilig natin manggagaya. Natutuwa pa nga ako, tayong mga Pilipino, yung mga himno tinagalog natin. Eto, bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Kayo ng mga umaawit ng salter. Naiintindihan niyo po ba yung mga inaawit ninyo? Be honest, ikaw pastor, pag binasa mo yung salter, yung English na ubod ng lalalim, naiintindihan mo? Minsan naglolokohan na lang tayo Tapos yung mga miyembro natin hindi nga nakakaintindi ng English. Tapos yun ang papakanta natin. Pinakamaganda, para hindi lumalabas na umaawit ng walang kabuluhan, Tagalogin mo. Kaya anong araw nauso yung himnaryong Tagalog At ako hanggang ngayon, mas naiisip ko po yung kantang Tagalog Nung How Great Thou Art Pinupuri kita at sinasamba, dakila ka, aking Ama. Alam yun ng kahit na sinong Tagalog, nag-aral man o hindi, na umaawit siya ng himno para sa Diyos dahil naiintindihan niya lyrics. Ngayon, Englishin mo na hindi naman alam noong mga hindi nakapag-aral ng English. May silbi ba yung kanta nyo? Be honest.
Be honest. Magtapatan lang tayo. May silbi ba yung inaawit nating himnong English na nandun sa Psalter hymn? I'm not against singing Psalter hymn, but I am just teaching the members na maybe what you are doing is just a ritual. Di ba? Kaya, ang importante ho rito, turuan ang mga miyembro na matuto ng proper doctrine, ng matuto ng theology, at kung may makikita sila sa lyrics ng kanta na sablay at hindi tama sa theology ng simbahan, sila makapagsasabing, pwede ba wag na nating kantahin yung kantang yan kasi hindi tama sa ating paniniwala. Pero ngayon walang ganun eh. Kasi wala namang knowledge yung mga miyembro tungkol sa kanilang doktrina. Walang knowledge tungkol sa kanilang theology. Wala ring knowledge sa mga pinagkakakantang hindi naiintindihan. Minsan nga yung pastor di alam yung lyrics ng kanta eh. Hindi na alam yung melody. Tandaan po ninyo mga kapatid. Sing words that God wants us to remember. It not only matters that we sing. It matters what we sing. Ulitin ko, it not only matters that we sing. Walang kaibahan niya sa kumakanta ng kantang kabisado na niya melody, kabisado na niya lyrics, pero hindi niya alam na yung pala'y kanta para sa kabit. Kaya na binigay ko example kanina, yung kanta ng Lobo. How can I tell her I miss her? Diba? Importante ang ating kinakanta. It matters what we sing. And the words we sing have a far greater impact on us than most of us are aware. Tama? Kaya importante. The New Testament scholar Gordon Fee, sabi po ni Gordon Fee, show me a church a song and I'll show you their theology. Which is true. Ipakita mo kung ano kinakanta ng simbahan at sasabihin ko sa iyo kung ano theology nila. O sabi ni Mark Knoll, we are what we sing. Words should be the first thing we consider when we think about what songs to sing. When we gather as the body of Christ. Importante ang lyrics ng kanta. Importante kung ano ang words ng kanta. I hope naiintindihan niyo po mga kapatid. We are what we sing. Sabi ng Colossians 3:16. Look at this. Sabi po ni Pablo, let the message of Christ dwell among you. So ano daw yung magdudwell dapat sa atin? It is the message of Christ. At kapag alam ng mga nangunguna sa pagkanta, kapag alam ng mga musician ang salita ng Diyos, ang message of Christ, alam ng mga miyembro ang message of Christ, alam nila ang proper doctrine and theology, aawit sila kahit anong awitin, basta tama ang lyrics ng kanta. Whether psalms, whether hymns, whether songs from the Spirit. Yan po ang essence ng Colossians 3:16. Huwag kayong matakot na kumanta mga miyembro nyo ng sarili ka, umawit ng papuri. Huwag kayong matakot kung alam nila ang message ni Christ. Kaya lang naman tayo takot na takot kasi hindi natin talaga naturuan yung mga miyembro natin eh. Amen? It is the word of Christ. Ano daw yung dapat mag-dwell among us? It is the word of Christ. The word about Christ. The word of the gospel. Not musical experiences or emotional highs that are to dwell in us richly as we sing. Amen? Every time we sing, it should be the word of Christ, the word about Christ, and the word of the gospel.
Pag alam yan ng mga miyembro mo, alam yan ng mga nasa music team na sinasabi mo, you don't have to worry about singing ano man yung isalang nilang kanta. Kasi sigurado ka sasalain nila yan. Aaralin nila yan. At sigurado bago nila kantahin yan, una muna lang titingnan ang lyrics ng kantang yan. If it is the word of Christ, if it is about Christ, or if it is the word of the gospel. Ganun po ang pananaw dyan. Tandaan po ninyo, there's certainly a place for expressing our subjective responses to God in song. But the greater portion of our lyrical diet should be the objective truths we're responding to. God's word, His character, His works, especially His work of sending His Son to be our atoning sacrifice. Amen? And that means the lyrics to our song should reflect the broad themes of Scripture and not simply the themes that we are fond of. Amen? Madalang po nakakaintindi nito pero si Charles at saka si John Wesley. Charles wrote 6,500 hymns. And together, John and Charles produced 56 hymnals. Can you imagine? 56 hymnals that covered every area of Christian doctrine and experience that they taught. Bakit? Wala na ho bang Charles Wesley sa panahon ngayon? Wala na bang John Wesley sa panahon ngayon? Wala na ho bang pwedeng lumikha ng mga awiting katulad nila na Christian and doctrinally sound? Para bang sinarhan na natin yung idea na pwede pang lumikha ng mga awiting spiritual. They weren't attempting to write worship hits like the Hillsong. Because we know, the Hillsong talagang propaganda yan pera yan. Yung pong pagpaproduce ng Hillsong ng mga kanta para yan sa hanap buhay. Malaking pera involved dyan. Hindi mo magamit yung kanilang kanta, makaka-copyright ka. Hindi mo magamit yung kanilang lyrics, makaka-copyright ka kung hindi ka magbabayad. Yung iba, ninanakaw lang nila. Hindi pinapaalam. Yung mga kumakanta, kayo po, mga simbahan, dahil sa Pilipinas, usong-uso to Hindi ba plagiarism din yung ginagamit nyo yung lyrics ng kanta, hindi nyo pinapaalam, walang license? Dito po sa Canada, hindi pwede yun. Lahat ng ipinopost namin sa screen, license yun. Binabayaran po namin yan. At maging yung kinakanta po ng worship sa mga kantahan namin, bayad yun. Kasama po yun sa binabayaran namin. Kaya, yun po una-muna nililinis namin. Nililinis namin yung konsensya namin kung are we singing songs na ninanakaw natin. Kaya sabi ko sa kanila, gumawa na lang kayo ng kanta. Kayo na lang ang gumawa ng mga awitin na pwede nating awitin sa ating simbahan. Especially those who are really inclined in writing songs. Si Charles at si John, they weren't attempting to write worship hits. They wanted to teach and admonish the church. Kaya hanggang ngayon, inaawit din natin yung mga kanta niyan Bagamat Arminian yan si Charles at si John Wesley. Kasi may mga awitin po sila. May mga hymns sila. Na talaga namang theologically and doctrinally sound. At maganda ang kanilang lyrics at maganda ang melody. They wanted to give people songs that were filled with the word of Christ. They understood that songs will never replace preaching, but can serve as a significant complement to preaching. Amen?
So, tandaan po natin, we should be united in Christ and the gospel, not the music, unites us. Ulitin ko, we also must be clear that it is the gospel, not the music, that unites us. Ito po ang katotohanan. An increasing number of churches have adopted the practice of offering different services for different musical taste. While that decision can be well-intentioned, I believe the long-term effect is to separate families and generation, to imply that we together around our musical preference and not Jesus Christ. In fact, naging daan pa nga ito para maghiwa-hiwalay yung mga kapatiran eh. Bigyan ko yung sample, hindi ko na papangalanan. Sikat na simbahan sa Pilipinas. Sa dating simbahang aming pinanggalingan. Malaki. Mahigit 100 taon na. Nang nakapasok po at na-introduce yung praise and worship band, na ang nag-introduce ay mga kabataan. Sa halip na ang mangibabaw ay ang pagtuturo ng doctrine at ipaliwanag na wala namang problema dyan, wala namang mali dyan, importante lang maunawaan yung mga lyrics na ating inaawit ay theological and doctrinally sound. Ang ginawa nila ay hindi. Gusto ng kabataan yan, ibigay sa kabataan. Ayaw ng matatanda kasi nasakit ang tenga ng matatanda. Masakit sa ulo ng mga matatanda at ang gusto ng mga matatanda ay ang Tagalog na himno. Alam nyo ginawa? Pinaghiwalay. Ginawang first and second worship. Magkaibang uri ng pananambahan, isang pananambahang naglulundagan at nagkakaingay para sa mga kabataan, at isang pananambahan para sa mga preference ng mga matatanda na himno lang ang kinakanta. Anong uring patotoo meron kayo sa komunidad? Na yung simbahan ninyo para lang pagbigyan ang hindi niyo naiintindihan na theology na dapat naman magkasama at pwede naman na magsama, pinaghiwalay ninyo. At sasabihin nyo, kaya kayo naghiwalay dahil hindi na kasya sa sanktuaryo. Lokohin nyo ang lelong nyo. Alam na alam ninyo kung anong dahilan yan. Bakit? Kasi yung mga naging pastor dyan, hindi naman nagturo ng doktrina kahit kailan. Hindi na ipaunawa na itong mga awiting ito hindi naman masyado o hindi naman masama. Na itong pagpasok ng mga banda, hindi naman masama. Tinanggap nyo nga eh. Pero bakit hindi ninyo na ipaliwanag ng maayos na hindi dapat naghiwalay ang mga bata at ang matatanda? Are you with me? Kakalungkot. Pero kung kailang mga nagsitanda, walang pinagkatandaan. Bakit? Kasi ang gospel, ang salita ng Diyos, ang theology, ito, ang mag-unite. At pag pinagbigyan mo ang musika, ang siyang maghihiwalay. Kapag hindi mo na ituro ang tamang doktrinang ito. Kaya pagpasok pa lang ng tao, may preference yan eh. Ayoko nito, alis. Sa panghapon ako pupunta. Sa second worship ako pupunta. Kasi yun ang preference ko. Samantalang, kung ang ginawa nyo, kung talagang hindi na kasya, parehas lang ang pananambahan nyo. Hindi magkaiba. Pwedeng yung, wala na ako pakialam doon. Basta, naintindihan nyo naman siguro paliwanag ko. Po. Kaya, what does it say to the word when we cannot prefer each other long enough to have a meeting? Worshipping God all together is just one part of our overheard witness to the world. We are saying that the gospel, not musical styles, not preferences or background, is what unites us. Sabi ng Ephesians 2:14,
Tinagalog ko na nga. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. For He Himself is our peace, who made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. He has not broken down the walls of nationality. He has not broken down the walls of race and class. He has broken down the walls of musical preference. Amen? Kasi sa langit, mga kapatid, ipinakita ng Book of Revelations, the host of heaven aren't in unity because of the style of music. They are in unity because the focus is on their song. Ano yung song? We read in Revelations 5:10. And they sang a new song saying, ano sabi? Worthy are you to take the scroll and to open its seal, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priest to our God, and they shall reign on the earth. Ano kayang music ang ginamit nila sa lyrics na yan? Masigla? May drum roll? May electric guitar? Organ lang ba? Piano lang ba? Flute ba? Di po nakasulat. Because it doesn't matter. Hindi mahalaga yung melody. What is important is the lyrics of the song. God didn't tell us the melody. He didn't include a soundtrack with the Bible. Instead, God has told us that the focus of our songs should be, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who is slain. Merong ganun ng Hillsong. Walang problema doon. Yan ang laman ng kanta. The Lamb must always be central to our corporate singing. Why? Because Jesus is the one who has made it possible. Amen? Nawa po mga kapatid, meron tayong natutunan sa bagay na ito. Di po ginawa ng inyong lingkod dito para i-discredit or baliwalain yung ginagawa ng iba or para paniwalain kayo sa akin pong pinaniniwalaan. What we are discussing here is a much broader look on how singing, the place of singing in our congregation and in our church. Kaya po ang Winnipeg Unida, ito ang aming pananaw, ito ang aming stand sa kabuuan ng Unida Christian Church of Canada. We are singing hymns, we are singing psalms, and we are singing spiritual songs. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.